Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. EPP ICT 4, Quarter 1, Week 4. Para sa nilalaman, Presentation Software. User Interface, Page, Design or Theme, Inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Ano ang gamit ng word processing document? Alam mo ba ang tawag dito? Ating talakayin ang kaugnay na paksa, User Interface. Ang PowerPoint ay isang program na kasama sa Microsoft Office Suite. Ito ay ginagamit upang gumawa ng mga presentasyon para sa personal at professional na mga layunin. Ito ay isang malakas, madaling gamitin na programa ng software ng pagtatanghal ng graphics na nagbibigay daan sa iyong lumikha ng mukhang profesional na mga electronic slideshow. User Interface. Ang interface ng PowerPoint kabilang ang ribbon, ang tab na slides, ang presentation window, ang notes pane, ang comments pane, ang quick access toolbar, at ang status bar. Ribbon. Ito ay ang pangunahing menu kung saan makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. Slides tab ay nagpapakita ng thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. Presentation window ay kung saan maaari mong tingnan at i-edit ang buong slide. Status bar. Ipinapakita ng status bar ang kasalukuyang numero ng slide, pati na rin ang kabuoang mga slide, pati na rin ang setting ng wika para sa pag-proofing. Mayroon din itong mga karagdagang tool para sa paggawa ng mga pagbabago sa view o zoom. Kung ang pane ng mga tala at mga komento ay hindi lumalabas, i-click lamang ang mga icon na iyon sa status bar upang ipakita ang mga ito. Notes pane. Binibigyan daan ka ng pane ng mga tala na magdagdag ng mga tala na tagapagsalita sa presentasyon. Maaari kang mag-print ng mga tala ng tagapagsalita na gagamitin kapag naghahatid ng isang presentasyon. Comments pane. Binibigyang daan ng pane ng mga komento na magdagdag ng mga komento sa isang presentasyon. Lalo na nakakatulong kapag nagtatrabaho kasama ang isang koponan upang bumuo ng presentasyon. Quick Access Toolbar. Ito ay nasa tuktok ng window ng PowerPoint. Nagbibigay ito sa iyo ng isang click na mga shortcuts sa mga karaniwang ginagamit na function tulad ng i-save, i-undo, at gawing muli. Buksan ang PowerPoint software. Sa kaliwang bahagi ng window, makikita mo ang slide navigation pane. Mag-click sa pindutan ng bagong slide. Sa slide area, makakakita ka ng blank slide. Tingnan ang ribbon sa itaas at pumunta sa tab na Home. Sa pangkat na slides, makakakita ka ng iba't ibang mga pagpipilian sa layout. I-click sa Click to Add Title. Isulat ang paborito mong hayop, halimbawa aso. I-click on the Click to Add Text. Sumulat ng pangungusap tungkol sa paborito mong hayop. Upang makita kung ano ang magiging hitsura ng iyong slide kapag ipinakita mo ito, pumunta sa Slideshow tab sa ribbon at i-click From Beginning. Gamitin ang arrow keys o navigation control sa ibaba upang lumipat sa pagitan ng mga slide.
Sundin ang mga iminungkahing hakbang para maisagawa ang mga sumusunod. PowerPoint slide. Buksan ang presentation software. Dapat mag-navigate sa iba't ibang mga tab at maging pamilyar sa kung saan matatagpuan ang iba't ibang mga tool at function. Hanapin ang mga tab sa ribbon at tingnan kung anong mga tool at option ang available sa ilalim ng bawat tab. Subukang magdagdag ng bagong slide at mag-type ng text tungkol sa paborito mong hayop. Para sa ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang 2, page design or theme. Sa bahaging ito, pag-aaralan ang mga mahalagang aspeto kung paano magkaroon ng page design o theme at ipapakita kung paano i-format ang mga elemento sa slide. Paano makikita ang mga ito? Piliin ang tab na File sa ribbon. I-click ang More Themes. Pumili ng nararapat na tema. Gumawa ng isang presentasyon tungkol sa pagsasagawa ng page design o theme. Ipakita kung paano pumili at maglapat ng theme sa isang presentasyon. Ang mga magagamit na options at kung paano nakakaapekto ang mga ito sa presentasyon ng mga slide. Pumunta sa Design tab sa ribbon na kung saan makikita mo ang mga iba't ibang klase ng themes. Pumili ng gusto mong theme. Alalahanin na ito ang gagamitin mo sa buong slides. Buksan ang PowerPoint software. Sa kaliwang bahagi ng window, makikita mo ang slide navigation pane. Mag-click sa pindutan ng bagong slide. Isulat sa unang slide ang title, ang aming presentasyon. I-save ang inyong ginawa at ibahagi sa klase. Narito ang rubric sa paggawa. Para sa ikatlong araw. Kaugnay na paksa bilang 3, inserting and formatting text box, word art, shapes, and images. Inserting text box. Sa slide preview pane sa kaliwa, i-click ang slide kung saan mo gustong magdagdag ng text box. Sa ribbon menu sa tuktok ng PowerPoint program window, i-click ang Insert tab. I-click ang text box option. Sa slide, pindutin ang kaliwang button ng mouse kung saan mo gustong ilagay ang tuktok na kaliwang sulok ng text box. Pagkatapos, habang pinipindot pa rin ang button ng mouse, i-drag ang cursor pababa at pakanan para gumawa ng text box ng gustong laki. Pagkatapos gawin ang text box, mag-type ng ilang text. Kung nag-click ka sa labas ng text box nang hindi nagdaragdag ng text, maaaring mawala ang text box. Formatting style, border, and color. Mag-click sa text box para i-highlight ito. Sa PowerPoint ribbon, i-click ang tab sa shape o shape format na lalabas. Depende sa bersyon ng PowerPoint na iyong ginagamit. Mga estilo. Iba't ibang preset at may temang mga estilo ng text box. Kabilang ang mga kulay ng background at hangganan at mga epekto ng anino. Icon ng shape fill sa Microsoft PowerPoint. Ginamit upang magdagdag ng kulay ng background sa text box. Icon ng shape outline sa Microsoft PowerPoint. Baguhin ang kulay at uri ng hangganan ng text box, kabilang ang mga arrow, gitling, sketch, at bigat.
Icon ng Shape Effects sa Microsoft PowerPoint. Ginagamit upang magdagdag ng mga effect sa text box, kabilang ang 3D na pag-ikot, bevel, glow, reflection, at shadow. Format text. Upang i-format ang text sa text box, i-click ito at pagkatapos ay i-highlight ang text sa loob na gusto mong i-format. Piliin ang nais na mga options sa pag-format. Maaari kang pumili mula sa bold, italic, underline at uri ng font, laki at kulay. Gayon din, maaari mong baguhin ang kulay ng pang-highlight ng teksto. Inserting and formatting word art, shapes, and images. Sa isang PowerPoint slide, mag-click sa loob ng text box kung saan mo gustong ilagay ang word art. Sa grupo ng word art styles, i-click ang gustong uri ng word art at magdagdag ng word art text sa slide. Pagkatapos magdagdag ng word art, i-highlight ang teksto at pumili ng option sa pag-format sa pangkat ng word art style sa ribbon. Icon ng text fill sa Microsoft PowerPoint. Punan ang bawat word art text letter ng kulay. Text outline icon. Sa Microsoft PowerPoint, itakda o baguhin ang kulay ng outline para sa word art text. Text effects, shape effects icon sa Microsoft PowerPoint, magdagdag ng mga effects sa word art text, kabilang ang 3D na pag-ikot, bevel, glow, reflection, at shadow. Inserting and formatting images. Piliin ang Insert na tab, pagkatapos ay i-click ang Pictures command sa pangkat ng mga larawan. Piliin, baguhin ang laki at i-rotate ang larawan. Para sa pinatnubayang pagsasanay, buksan ang Microsoft PowerPoint presentation. Pumunta sa Insert Picture. Hanapin ang image sa iyong local drive at ilagay ang larawan sa slide. Maglagay ng word art text, lagyan ng label na Intramuros. I-save ang gawa sa lokal na disk drive gamit ang file name na pangalan ng mag-aaral. Narito ang rubrics sa paggawa. Ano-ano ang mga dapat isaalang-alang sa paggawa ng slide presentation para mapaganda ito gamit ang mga iba't ibang pamamaraan? Bakit ito mahalaga? Mahalagang isaalang-alang ang malinaw na nilalaman, maayos na disenyo, tamang font, larawan, at simpleng animation upang maging kaakit-akit at madaling maintindihan ang slide presentation. Kompletuhin ang pangungusap. Ang pagkakaroon ng presentation software ay makakatulong sa maayos at epektibong paghahatid ng impormasyon. Kailangang malaman ang mga tamang pamamaraan gamit ang mga tamang disenyo, larawan, teksto, at animasyon. Para sa inyong pagsusulit, basahin at sagutin ang mga tanong. Piliin at isulat ang tamang titik lamang. Ano ang tinutukoy ng user interface sa presentation software? A. Ang disenyo ng mga pahina at tema ng presentasyon. B. Ang paraan ng pag-organisa ng mga slide sa presentation. C. Ang interaktibong aspeto ng presentation tulad ng mga animation at transitions. D. Ang mga menu, icon at interface na ginagamit ng gumagamit upang kontrolin ang software. Ano ang kahalagahan ng magandang user interface sa presentation software para sa mga mag-aaral? A. Nagbibigay ng magandang tema para sa presentasyon. B. Pinadadali ang pag-navigate at paggamit ng software. C. Nagbibigay ng masusing tutorial para sa presentation. D. Sumusuri ng kalidad
ng mga presentasyon. Ano ang kahalagahan ng page design o theme sa presentation software? A. Nagbibigay ng magandang disenyo sa mga slide. B. Nagbibigay ng default na mga topic para sa presentasyon. C. Nagbibigay ng mga template para sa mga worksheet. D. Nagbibigay ng mga kasangkapang pang-eksperimento sa laboratorio. Ano ang kahalagahan ng customization sa page design o theme ng presentation software? A. Ito ay nagbibigay ng mga default na pahina para sa presentasyon. B. Ito ay nagbibigay ng kakayahan sa gumagamit na mag-customize ng disenyo ng mga slides. C. Ito ay nagbibigay ng mga sample na mga pahina para sa pag-aaral. D. Ito ay nagbibigay ng mga libreng tema para sa presentation. Bakit mahalaga ang visual appeal sa page design o theme ng presentation software? A. Dahil dito natututunan ang mga teknikal na aspeto sa paggawa ng presentation. B. Dahil dito nagiging mas epektibo ang pagpapahayag ng impormasyon sa audience. C. Dahil dito napapabilis ang mga mag-aaral sa paggawa ng presentasyon. D. Dahil dito napapabuti ang pagganap ng mga mag-aaral sa klase. Dito makikita ang mga kagamitan para sa PowerPoint presentation. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar. D. Notes pane. Makikita dito ang thumbnail ng bawat slide sa presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar. D. Notes pane. Nakalagay dito ang tala ng tagapagsalita sa presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Status bar. D. Notes pane. Dito inilalagay ang mga komento sa isang presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Comments pane. D. Notes pane. Dito mo makikita at pwedeng i-edit ang presentasyon. A. Ribbon. B. Slide tab. C. Presentation window. D. Notes pane. Narito ang mga tamang sagot.